Habang ang atensyon ng mundo ay nakatuon sa ginawang pagde-deploy ng US sa kanilang dalawang mga aircraft carriers malapit sa bansa ng Israel, ay namataan din nga ang isa pang carriers na pagmamay-ari naman ng People's Liberation Army ng China, habang ito ay paspasang nagsasagawa ng operasyon malapit sa teritoryo ng isla ng Taiwan. Nito nga lang huling bahagi ng katatapos na buwan ng Oktubre ay naglabas ng statement ang Taiwan's Ministry of National Defense, at base nga sa kanilang pahayag na may kalakip pang larawan ay ipinakita dito ang pagdaan ng buong formation ng Shandong Aircraft Carrier sa bahagi ng Bashi Channel at sa naging pagpasok nito sa parte ng Western Pacific. Ang Bashi Channel ay matatandaang matatagpuan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas, at ito ay isa sa mga bumubuo ng isang mahalagang daanan na siyang konektado patungong East at South China Sea. Bagamat hindi inirelease ng depensa ng Taiwan ang totoong mga clips patungkol sa paglalayag ng Shandong Aircraft Carrier ng China, ay matatag naman nilang inihayag na maigting talaga nilang binabantayan o minomonitor ng maigi ang mga nagiging galaw ng naturang mga Chinese vessels. Sa panibagong namataang paglalayag na ito ng Shandong ay base sa record ay ito na nga ang ikatlong beses na isinagawang pag-deploy dito patungong kanluran ng Pasipiko. Una ay inisyal na rin kasi itong dinespatch noong buwan ng Abril ng taong kasalukuyan, na kung saan pa nga ay inabot ng 19 na araw ang pagkakandak nito ng operasyon sa lugar naman ng ating Philippine Sea. At matapos niyon ay nasundan pa nga ito nito lang din kalilipas na buwan ng Setyembre sa kapareho pa ding lokasyon. Sa iba pang dako ay hindi nga lang ang Taiwan ang siyang nakapansin sa madalasang paglalagalag ngayon ng aircraft carrier ng China, sapagkat maging ang Japan Maritime Self-Defense Force ay kinumpirma din ang nasa 5 units na mga vessels ng China na kanila din umanong nakita habang ito ay sama-samang naglalayag sa distansyang tinatayang nasa 460 kilometers ng south ng Miyako Island, parte ng Okinawa Prefecture, nito din lamang petsa ng Oktubre 28. Kasama sa 5 mga barko ng mga Chekwa na nai-record ng Japan ay ito pa rin ang Shandong Aircraft Carrier ng PLA Navy, kasama pa ang 2 units na mga barko mula sa hanay ng kanilang mga missile destroyer na Ruyan Class 3, ganun din ang 2 pang mga warship mula naman sa kanilang mga Jankai Class 2 na mga frigates. Bukod pa rito ay naobserbahan din ng Japan Maritime Self-Defense Force ang ginawang paglulunsad ng Shandong Aircraft Carrier sa ilang mga units ng aircraft at helicopters na naka-embark sa deck nito. Idinagdag pa ng depensa ng mga Hapon na agaran nga silang kumilos para agad na siyasatin ang mga hakbanging ito ng PLA Navy, at masinsinan din silang nangalap ng mga impormasyon ukol sa mga naturang aktibidades gamit ang kanilang destroyer na may pangalang Zazanami na parte naman ng Port Escort Flotilla na nakabase sa lugar ng Kure. Samantala ay puwera pa sa mga naitalang panibagong mga insidente ay noon pang ang Oktubre 26 ay nauna na ring naglabas ng ulat ang JSO o ang Japan's Ministry of Defense Joint Staff Office, kaugnay naman sa pinagsosospetsahang isang uri ng Chinese unmanned air vehicle na paulit-ulit ngang nagpapalipad-lipad sa airspace ng mga Hapon ng natura pa ring araw. Base din sa impormasyon ay sinasabing nagmula ang ruta ng Chinese UAV sa parte ng silangang dagat China at binaybay nga nito ang parte ng himpapawid sa pagitan ng Yonaguni Island at isla ng Taiwan bago nga ito tuluyang pumasok sa malawak na Philippine Sea. Dahil sa kaala-alarmang insidente ay agaran din ngang nag-dispatch ang Japan Air Self-Defense Force ng kanilang mga fighter jets bilang pagresponde para nga sa sakaling maaaring gawing kakaiba ng mga aerial vehicle na pag-aari ng mga incheck. Sa rehiyon ng Indo-Pasipiko ay tila nga ba waring halos lahat sa nakapaligid o mga kapitbahay na nasyon ng China ay hindi nga pinatatahimik ng sa ngayoy mas pagiging agresibo ng pwersa ng mga Chino, partikular na sa bahagi ng mga inaangkin nilang isla at mga karagatan. Sa ngayoy mas madalasang pagkakasangkot ng China Coast Guard lalo na sa ating mga tagabantay ng dagat sa ilang mga bahura na nasa West Philippine Sea
ay talaga nga namang nakakagalit ang mga ipinapakita at lantarang pambabastos ng mga Tsino, partikular na ang tuluyan nilang mga sadyang pagbangga sa isa sa mga barko ng ating hukbong pandagat. Pero ang mga hayagang paghamon na ito ng China sa ating bansa ay nag-ugat naman para gisingin at muling ipaalala ng US sa Beijing na handa nga silang i-activate ang Mutual Defense Treaty na namamagitan sa kanila at sa bansa ng Pilipinas, lalo na kung mas magpapatuloy pa ang mga nakakapikong aksyon na ito ng puwersa ng mga Chekwa. Pero sa panig naman ng Beijing ay wari nga bang kanilang sinasamantala ang pagiging abala ng US forces ngayon, lalo na sa kabila ng mga nagaganap na kaguluhan sa Ukraine at sa bansa ng Israel, kasama pa dito ang ilang mga direktang pagbababala ng Iran laban pa rin sa United States. Kung kaya tulad sa ating unang naiulat kanina ay mapapansing madalasan ang isinasagawang pagpapagala ng PLA Navy ngayon sa kanilang dambuhalang carrier na Shandong na animoy nais ngang sindakin o kaya'y bilang lantarang pagpapakita ng lakas militar hindi lang sa Pilipinas kundi maging lalo na sa pinaka-tinatarget nilang isla ng Taiwan. Pero anuman ang ninanais na balak o kung anuman ang tunay na plano ng China ay dapat din muna nilang isipin na kahit medyo hati ngayon ang atensyon ng US sa pagitan ng Ukraine at Israel ay nandiyan pa rin naman ang ilan sa matitindi nitong kaalyado na nasa Pasipiko tulad na lang ng South Korea at lalong-lalo na nga ang bansa ng Japan na kung saan pa ay dito nga nakabase ang pinakamalaking deployed fleet o ang armada ng US na 7th Fleet. Pero higit sa lahat ay bago nga isipin ng China o ituloy ang lubusan nilang pagsakop sa Taiwan ay mas mabuti nga siguro kung iiisang tabi na lang nila ang mapanakop na hangaring ito pati na ang madalasan nilang pambubuli at pag-angkin ng teritoryo ng ilang mas maliliit na bansa sapagkat sakaling naisin ng mga Chekwa na maglunsad ng isang malakihang labanan kontra sa US at mga kaalyado nito ay tiyak ngang apektado tayo at ang buong mundo, subalit tiyak ding hindi makakaligtas lalong-lalo na ang kanilang ekonomiya, gayon din ang lahat ng kanilang mga nasasakupang mamamayan.